Hindi na, magkakayayaan na kayo. Pero per 30 minutes pa kasi noon eh. Tapos 30 minutes, 1 hour, open time. Bago lang naman kasi yung mga piso-piso net na yan, tsaka yung mga code-code eh. Manual pa kami noon. Data pick. Time ka na. Ganun sa amin. Pero wala namang naging violente tapos ang dahilan hindi nag-GTA kasi to eh. Magpapatawag ng press con si Mayor Isko tapos ito mga taga R10 to eh, mga GTA player to eh. Hindi naman eh. Di ba? Kilalang kilala si Isko Moreno sa ganung kalakaran. Check nyo, MPIO. Sa mga hindi taga Maynila, ayan, lagi siyang may ganun. Maliban doon sa si Boy Angas. Hanggang ngayon wala pa rin. Anyway, ayan, sabi ni Joe, punishing the many for the sins of the few. Oo eh, damay-damay eh. And nakakainis kasi yung mga ordinansa na walang scientific basis, walang research, biglaan, parang impulsive masyado. Nasa gobyerno ka, dapat pagka ganun. I-justify mo kung bakit mo papatupad yung ganung ordinansa dahil maraming maapektuhan. Imagine ang mo lang, ang katwiran mo para doon sa mga estudyante, hindi ma-addict. Ngayon, hindi niya sinasabing wag mag-computer o mag-internet yung mga estudyante. Ang sabi lang niya, preventive para hindi ma-addict. Paano mo naman nasiguro na kapag pumasok sila sa PisoNet ay naa-addict sila? Diba? So, mag-study ka muna. Dapat magpaano ka muna. And wala namang masama kung talagang totoo yung claim na ganun yung nangyayari. Diba? Wala namang masama. Kung yung talagang nangyayari, na-addict talaga sila at yung piso-piso ay kinukuha na nila sa hindi magandang paraan para lang makapag-computer, makapag-PisoNet, okay lang na ipatigil mo yung PisoNet sa lugar nyo. Diba? And apektado. And pinag-iisipan din ng iba na gayahin kasi parang, sumikat yung ordinansa na yan, nagayahin kaya natin, di ba? Hanggang sa maging nationwide na. Buti na lang, wala pang sumunod sa kanya, pero may mga nag-isip-isip. May magandang ordinansa yung pinagbawal yung mga smartphones sa schools during school hours, di ba? Okay din yun, hindi sila makapag-browse. Kaya lang, ngayon, sa age natin ngayon, ay merong tawag dito, may malaking tulong yung internet sa mga schools, sa mga estudyante, 'di ba? Especially sa mga nagtitipid sa load, 'di ba? Hindi na ako nakikipag-text at saka call sa mobile, 'di ba? Messenger na lang. Yun yung mga estudyante, ganun din yung kasi mas mura yung data kaysa sa na-expire na load, 'di ba? Mag-register ka ng only call, only text, tapos ma-expire lang. Yung data, kung ilang bytes lang ba yung isang send mo ng message, di ba? Pero dahil nga bawal nang dalhin, bawal na magdala unless analog daw. Di balik tayo sa only text or piso-piso, di ba? Yung isang pisong text, pisong call. Ay, piso ba ang call? Hindi. Per minute 'yan. Di ba? So gastos na naman. Maganda siya pero hindi siya maganda yung pagka-implement kasi if I may suggest sa mga schools natin, total magpo-provide kayo kamo ng free wifi, doon nyo ipa-connect lahat, 'di ba? Bawal magdala ng SIM card. Okay, wala ring eSIM. Lahat ng smartphone na dalhin nyo, no data, makaka-connect lang kayo ng internet sa wifi. Tapos sa wifi, i-blacklist nyo yung mga website ng gusto nyo i-block. Itira nyo lang yung mga kailangan, yung mga research materials, access nyo sa DepEd, diba? Access nyo sa mga importante lang, at yung mga games ipagbawal nyo, diba? At least yun, nasa inyo yung control, hindi yung totally bawal yung mga smartphones. Although hindi ko rin naman nire-recommend talaga sa mga anak ko. Hindi ko sila pinagdadala ng smartphones kasi sakit sa ulo kapag nawala pa eh. Hindi na, magkakayayaan na kayo. Pero per 30 minutes pa kasi noon eh. Tapos 30 minutes, 1 hour, open time. Bago lang naman kasi yung mga piso-piso net na yan, tsaka yung mga code-code eh. Manual pa kami noon. Data pick. Time ka na.